Sa liblib na baryo ng San Riego, may bahagi ng gubat na hindi pinapasok kahit ng matatapang. Doon daw nakatira ang nilalang na hindi lubos maintindihan ng mga taga roon, isang tikbalang na tango, tikwas ang katawan, at may lakas na kahit ang pinakamakapal na kahoy ay kaya niyang baliin. Ngunit higit na kinatatakutan ang kanyang iniingatang bata, ang anak niyang laging humahagikik mag-isa, parang may sariling mundo, parang walang kabuoang katinoan, ang tawag ng mga tao, anak ng baliw. Tuwing dapit hapon, tahimik ang buong baryo, walang aso ang tumatahol, walang kalabaw ang umaatungal, at maging hangin ay tila ayaw dumausdo sa mga dahon. Lagi nilang sinasara ang mga bintana at pintuan, dahil kung minsan, nakikita nilang may nagmamasid mula sa gilid ng kakahuyan, mata na mabangis, mahaba ang pilantik, at liwanag na hindi galing sa tao. Sa gitna ng baryo nakatira si Lyra, isang dalagang 18, matapang pero mapanuri. Siya ang laging inuutusan ng kanyang ina na mangolekta ng mga halamang gamot sa gilid ng gubat, lugar na halos ayaw puntahan ni Newman. Araw-araw, dala ang maliit na basket at tibak, sinusubukan niyang huwag lumalim sa loob, ngunit madalas niyang marinig ang bulungan ng matatanda. Mas mahigit pag may narinig kang ungol na paos, tumakbo ka. Pag may batang tumawa, lalo kang tumakbo. Isang hapon, bandang malapit na ang takip silim, nagpumilit pa rin si Lyra na mangolekta. Kailangan daw ng nanay niya ng matapang na halamang pampapaba ng lagnat para sa kapitbahay nilang nanghihina. Napilitan siyang lumapit ng mas malalim kaysa dati. Habang nagtatanggal siya ng dahon sa lupa, may narinig siyang kaluskos. Hindi mahina, hindi rin normal, paaba, mabigat, para bang hakbang ng kabayong laspag ang bituka, ngunit hindi pantay, parang may humihila sa bawat pag-apak. Napalingon siya, wala siyang nakita, pero ang katahimikan ay nakakasakal, napakapit siya sa tibak, huminga ng malalim, at muling nagputol ng mga dahon. Ngunit bago niya mailagay sa basket, may marahang humalakhak mula sa gilid. Tawa ng bata, maliit, mabilis, hindi dapat naroon. Napahinto ang dugo niya. May tao ba riyan? Tawag niya, pilit na pinapakalma ang sarili. Walang sumagot, ang tawa ay napalitan ng parang pagsutsot, para bang natutuwa na hindi. Binilisan niya ang pag-impake, gusto na niyang umalis, pero nang tatahak na siyang palabas, biglang may hamarang na batang gasgasan, payat, nakapeklat ang dalawang braso, at tila hindi pantay ang pagtingin ng mga mata, isa'y dulang, isa'y matulis at nakakatagos. Pero hindi iyon ang nakakatakot, ang dalawang paa ng bata ay parang ng kabayo, mananipis ang binti, mahaba ang itim na balahibo, at ang mga kuko ay tila matatalim na bakal. Nakangiti ito kay Lyra, malalim at nakakatindig balahibo. Ate, bulong niya, paurong ang ulo, gusto mo bang sumama sa amin? Nalaglag ang hawak niyang basket, hindi agad siya nakasigaw, ibinuka niya ang bibig ngunit walang lumalabas, napaatras siya habang humahakbang ang bata patungo sa kanya, yumuyugyog ang mga paa nitong hindi pang tao. Ate, halika, may ipapakita ako, ulit-ulit ang ganong tono, parang naglalaro, pero may halong galit na hindi kayang itago. Pag-urong niya, nadulas siya sa basang lupa, sumubsob ang tuhod niya, pero hindi niya inalintana ang sakit, kailangan niyang makatakbo, tumayo siya kahit nanginginig ang mga kamay, paglingon niya muli, wala na ang bata. Tumakbo siya, hindi niya alam kung gaano kabilis, hindi na niya inisip ang halaman, hindi na niya inisip kung mahuhulog ang tabak, ang nasa isip niya lang ay makalabas, makabalik, makalayo. Ngunit habang papalapit siya sa gilid ng gubat, may nahulog mula sa taas ng puno, isang mahabang parang kabayong katawan, tuwid ang tindig, ngunit mukha ng nilalang na hindi sigurado kung tao pa ba o hayop, ang nakaduklay nitong buhok ay nakalaylay hanggang dibdib, at ang mata nito ay kulay kayumanggi na parang nagliliyab. Tikbalang, at sa balikat nito, nakasabit ang bata kanina, nakayakap sa leeg ng halimaw, nakangiti. Ngumisi rin ang tikbalang, malapad, puno ng pangil. Nakita ka niya, garalgal nitong sabi, paos na parang pinipigil ang pag-ungol, kaya hindi ka na namin pwedeng paalisan basta-basta. Hindi na nakaisip si Lyra, sumikap siyang pumihit sa kaliwa at tumakbo ng walang direksyon, hindi niya alam kung saan siya pupunta, basta makalayo sa dalawa. Ang lupa ay tila gumagalaw habang nagmamadali siya. May mga sanga na biglang sumasabay sa pag-indayog, mga tuyong daong lumilipad ng parang may humahabol, huminto lang siya nang maramdaman ang biglang pagkapunit ng leleyan ng kanyang palda. Hinayla siya, paglingon niya, nakadikit ang kamay ng batang iyon sa damit niya, nakaharap at nakangisi.
Ate, huwag ka tumakbo, gusto ka ni tatay, bitawan mo ako, sigaw niya at sinipa ang kamay ng bata. Sumigaw ang bata, hindi normal, hindi tunog tao, hindi tunog bata, kundi parang pinaghalong iyak at halakhak. Pagkabitiw niya, tumakbo ulit si Lyra hanggang sa maramdaman niyang may mainit na hangin sa likod niya. Ang tikbalang, nasa likod na niya. Aaminin ko, wika nito, parang humahabol ang boses ngunit hindi hingal. Matagal na kitang pinapanood, matagal ko nang gustong iuwi ka sa amin. Hindi niya naunawaan kung bakit hindi niya kayang huminto para alamin. Nang makita niya ang liwanag sa dulo ng gubat, tanda ng baryo, napaiyak siya sa pag-asa. Kalahating metro na lang, isang malakas na pagyugyog. Umuga ang lupa, nalaglag siya sa tuhod, at sa harapan niya, may sumungaw na mukha ng bata, mas malapit, mas marumi, mas mabangis. Ate, sabi nito, masidhi ang tingin, hindi ka pa pwede umuwi. Pero bago siya tuluyang maabot ng maliit na kamay, may sumisigaw mula sa labas ng gubat. Lyra, Lyra Nasaan ka, boses ng mga taga-baryo. Napatigil ang bata, nilinggan nito ang tikbalang na nasa likuran. Umungol ang halimaw, parang napipilitang umatras. Hindi pa ngayon, sabi ng tikbalang, pero babalik ka, at pagbalik mo, akin ka na. Sa isang iglap, umatras silang dalawa, mabilis na parang sinisipsip ng kadiliman sa loob ng gubat, naiwan si Lyra na nanginginig, halos hindi makahinga, ngunit buhay. Paglabas niya sa kakahuyan, sinalubong siya ng 4 na kapitbahay, nagtatanong kung bakit siya namumutla, hindi siya makapagsalita, isang bagay lang ang malinaw sa isip niya, hindi pa tapos, hindi siya ligtas, at babalikan siya ng tikbalang, kasama ang anak nitong baliw. Pagbalik ni Lyra sa baryo, hindi siya mapakali, kahit tinimplahan siya ng mainit na sabaw ng kanyang ina, nanginginig pa rin ang mga kamay niya. Sa sulok ng kanilang kubo, nakaupo siya at pilit inuulit sa isip ang nangyari. Hindi niya alam kung paano ikukwento ang kabuuhan ng nakita, pero malinaw sa kanya ang isang bagay, hindi iyon bangungot, totoong nangyari. Anak, sabihin mo nga kung anong nakita mo roon, sabi ng kanyang ina, hawak ang magkabilang balikat niya, baka may sumunod sa'yo. Napatayo si Lyra, mabilis ang paghinga, nay, nandoon sila, yung tikbalang, at yung bata, yung kakaiba ang mata, hindi sila huminto hanggat hindi ako nakakalayo. Nagkatinginan ng dalawang kapitbahay na samando sa kanya kanina. Sinabi ko na, hindi dapat pumapasok doon ng mag-isa, sabi ng isa, habang pinupunasan ang pawis. Lalo na't may nababalitaan kaming gumagalang nilalang tuwing dapit hapon. Naniniwala na ako, pilit na tawa ni Lyra, kahit hindi naman siya natutuwa, dahil nakita ko mismo. Gusto sanang magsalita pa ng kanyang ina, ngunit biglang may kumalabog sa labas, malakas, parang may bumagsak na mabigat sa lupa, napabitaw sila lahat at nagkatinginan. Hindi hangin yun, sabi ng kapitbahay, sumilip sila sa bintana. Tahimik ang buong baryo, walang gumagalaw, pero ang mga manok ay nagtatakbuhan sa kabilang bakuran, tila may kinatatakutan. Kailangan nating manahimik, bulong ng kanyang ina sabay patay ng ilaw sa lampara. Ilang minuto ang lumipas bago muling nag-iba ang tunog ng paligid, may nagmamadaling yabag sa labas, hindi pantay, mabilis, mahahaba ang pagitan, hindi galing sa tao, parang kaskas ng paa, pero hindi normal. Kaya niya tayong maamoy, bulong ng kapitbahay, lalo na si Lyra. Napaatras si Lyra mula sa bintana, tumama ang likod niya sa dingding, ramdam pa rin niya sa isip ang hilakbot na boses ng tikbalang. Babalik ka, kinagat niya ang labi niya, hindi malaman kung paano pipigilan ang panginginig. Pagkalipas ng ilang sandali, huminto ang yabag, kinabukasan, nagtipon ng mga matatanda ng baryo sa gitna ng plaza, malinaw sa mukha nila ang pag-aalala, wala mang nagsasabi ng direkta, alam nilang may something na lumalapit muli sa mga tao. Matagal nang usap-usapan ng tikbalang na yan, sabi ni Mang Dalayon, ang pinakamatanda sa baryo, pero hindi natin alam na may kasama siya palang bata, kung totoo ang kwento ni Lyra, hindi na ito pangkaraniwang halimaw lang. Ang tanong, dagdag ni Aling Petra, bakit siya sumusunod sa isang dalaga? Napayuko si Lyra, ayaw tumingin kahit kanino, hindi niya kayang i-detalye ang kabuuang naramdaman niya nang magsabi ang tikbalang na gusto siya nito. Pero isang tanong ang hindi niya maiwasang itanong. Bakit may bata, bakit may anak, at bakit ganoon siya? Tahimik ang mga matatanda, ngunit si Mang Dalayon, dahan-daang huminga at nagkwento.
Dati, may nangyaring malagim na hindi alam ng karamihan dito. May isang babae mula sa kabilang baryo na nawala ng walang bakas, matagal siyang hinanap, pero hindi na natagpuan, hanggang sa may magsasaka na nakakita ng mga bakas ng paa ng kabayo malapit sa ilog, kasama ng mga damit ng babae na may punit-punit na tela. Tumigil siya saglit, tila nag-iisip kung dapat bang ipagpatuloy. Balita noon, may nilalang na pumalabit sa babae, kinuha niya, at hindi na ito nakauwi. Napalunok si Lyra, ang sabi nila, dagdag ni Mang Dalayon, may isinilang daw na bata sa loob ng gubat, pero ang mismong babae, hindi na nakita ulit, hindi alam kung buhay pa o hindi. Hindi na niya tinapos, pero sapat na ang kahulugan, kung ganun, sabi ni Lyra, mahina ang boses, ang batang iyon, ay anak niya, at ngayoy lumalaki sa piling ng tikbalang, sagot ni Mang Dalayon, nakaramdam si Lyra ng malamig na kilabot, sa isip niya, sumulpot ang mukha ng bata kagabi, nakangiti, ngunit may sakit at pagkawasak sa isip, hindi siya katulad ng normal na bata, bulong ng isang ale, paano siya lumaki, ano ang pinakain sa kanya, paano siya naturuan. Biglang tumindig ang balahibo ni Lyra, naramdaman niyang parang may nagmamasid mula sa labas ng plaza, pero hindi siya tumingin, hindi niya dapat isipin iyon. Anong gagawin natin? Tanong ng isa, tumayo si Mang Dalayon, hindi natin hahayaang makalapit sila sa baryo, pero ang mas malaking problema, si Lyra ang hinahanap nila. Nang marinig niya yon, napaatras si Lyra, ako pa? Huwag ka mabibigla, sabi ng kanyang ina, hindi natin sila papayagan. Pero hindi na natapos ang usapan dahil may dumating na dalawang batang lalaki mula sa bukid, tumatakbo at humahangos. May nakita kami, sigaw ng isa, may gumagalaw sa gilid ng palayan. Malakit mataas, napakunot ang noo ni Mang Dalayon, anong itsura? Parang kabayo, pero nakatayo, namutla ang lahat. Diyan na sila, wika ng kanyang ina sabay hilang mahigpit kay Lyra. Mabilis na naghanda ang mga taga-baryo, may naglagay ng mga kawayan sa bungad ng daan, may naghanda ng sibat, may naglalagay ng apoy sa maliliit na sulong. Hindi pa man sila tapos maghanda, may narinig na silang kakaibang tunog, mahaba, paos, malalim, hindi huni ng hayop, hindi tunog ng tao. Parating na sila, sabi ni Mang Dalayon, dahan-daang lumapit si Lyra sa gilid ng kubo, tinakpan ang bibig para hindi marinig ang mabilis niyang paghinga, hindi niya gustong makita, pero parang hinihila siya ng kaba. Sa pagitan ng mga talahib sa palayan, may gumagalaw, mabagal, mabigat. Hanggang sa may tumuwid na mahabang katawan, tumindig ang tikbalang. Namumula ang mata, nakatingin diretso sa baryo, at sa harap nito, nakatayo ang bata, nakakunot ang ulo, nanginginig ang bibig, parang sabik. Malinaw ang tinig nito kahit malayo, Ate Lyra, halika na. Napatakip ng bibig ang kanyang ina para hindi sumigaw si Lyra. Ang iba ay napaatras, nanginginig, hindi kayo uuwi dito, sigaw ni Mang Dalayon, nanginginig man ang kamay ngunit handa, hindi kayo makakapasok sa baryo. Ngumisi ang tikbalang, umusad ng isang hakbang, nagkabasag-basag ang damo sa ilalim ng paan nitong malakabayo. Aalis kami, sabi nito, paos at mabagal, kapag sumama sa amin ang dalaga. Hindi, sabay-sabay na sigaw ng mga taga-baryo, ngunit biglang tumawa ang bata, hindi masaya, hindi normal, parang may gustong puwersahang ipakita. Tatay, bulong niya sa tikbalang, pwede naman natin siyang kunin kahit ayaw niya, di ba? Ngumiti ang tikbalang sa paraang hindi kayang hawakan ng tao ang ibig sabihin. Tila nagbibigat ang hangin sa paligid, hindi ngayon, sagot ng halimaw, takip silim, pag bumalik ang dilim, sa amin na siya. Pagkatapos ay umatras silang dalawa papuntang gubat, parang sinisip-sip muli ng kagubatan ang kanilang presensya, naiwan ang mga taga-baryo na nanlalamig, naiwan si Lyra na halos mawala ng lakas, at nang marinig nilang muli ang tawa ng bata mula sa loob ng gubat, hindi niya mapigil ang mapaupo sa lupa, dahil malinaw na ang mensahe, babalikan siya, at pagbalik nila, hindi na sila aalis ng walang bitbit. Hindi pa sumisikat ang araw, gising na ang buong baryo, halos walang natulog dahil sa bantang binitawan ng tikbalang, ang mga tao ay nagtipon-tipon sa gitna ng plaza, dala ang mga kung anong maaaring magsilbing sandata, kawayan, sibat, itak, pati mga lumang tansa na pinagdikit-dikit para raw gumawa ng ingay. Ngunit alam nilang lahat, kahit ilang sandata pa ang hawakan nila, hindi iyon sapat kapag bumalik ang halimaw at ang kasama nitong bata.
Si Lyra naman ay nakaupo sa gilid, pinipigilang manginig, para siyang pinipiraso ng takot at pagkalito. Hindi niya maintindihan kung bakit siya ang gustong kunin ng tikbalang, hindi siya makakain, hindi makapagsalita ng maayos, at napapahawak ng mahigpit sa braso ng kanyang ina. "Nay!" bulong niya, ayokong bumalik sila." Yumuko ang ina at hinaplos ang ulo niya, "Hindi kanila makukuha ang anak ko, hindi habang buhay pa ako." Pero kahit iyon ay hindi nakapagpakalma kay Lyra, dahil alam niya, hindi normal na halimaw ang kaharap nila, at higit sa lahat, hindi niya alam ang tunay na dahilan kung bakit siya hinahanap. Lumapit si Mang Dalayon, dala ang isang supot na may lamang tuyong dahon at mumo ng dagta. "Lyra," sabi niya, "ito ang dadalhin mo mamaya kapag lumalim ang hapon, hindi ito panlaban, pero makakatulong para bahagyang maarang ang amoy mo." Ayaw ng tikbalang sa amoy ng halamang ito. "Totoo po ba yan?" tanong ng ina, halatang desperado. "Totoo," sagot ni Mang Dalayon, "pero hindi nito mapipigilan ng matagal, kapag nasundan pa rin niya kayo, hindi ito sapat." Nanginig ang kamay ni Lyra habang tinatanggap ang supot. "Mang Dalayon, bakit ako? Bakit ako ang gusto niya?" Tumingin ang matanda, mahaba at mabigat ang titig. "May mga nilalang na naaakit sa isang uri ng lakas ng tao," sabi niya, "hindi ko alam kung ano ang nakita ng tikbalang sayo, pero malinaw na hindi simpleng pagkuhalang ang plano niya, may nais siyang makuha mula sayo, o may nais siyang ipagawa sayo." Napahawak si Lyra sa dibdib, "Pero, hindi ako espesyal." "Hindi kailangan ng espesyal," sabi ng matanda, "madalas, ang hinahanap nila ay yung madaling hulihin, yung marupok ang takbo ng damdamin, ang tikbalang, gusto ng mga taong madaling makontrol." Parang tinusok ang kalamnan ni Lyra, "Ako ba yon?" Hindi sumagot si Mang Dalayon, ngunit sapat na ang katahimikan niya para maging sagot. Habang papalapit ang dapit hapon, naging mas mabilis ang kilos ng mga tao sa baryo, may naglagay ng mga trap sa daan patungo sa gubat, mga hukay, mga patpat na may talam sa dulo, may nagkalat ng tuyong dahon na madaling magliyab kung kailangan nilang magsindi ng apoy, at may ilan namang nagbabantay sa bawat pinto, hawak ang mahahabang pamalo. Ngunit kahit anong ingay ng paghahanda, si Lyra ay nananatiling parang estatwa sa gilid, nakatanaw sa gubat, umaasang hindi lilito ang tikbalang. Umaasang magsisinungaling ang halimaw sa sinabi nitong babalik siya. Pero habang lumalalim ang langit, habang dumidilim ang paligid, lalong bumibigat ang hangin. Lalo ring bumibilis ang tibok ng dibdib ni Lyra. "Nay," bulong niya, "nararamdaman ko na sila." Napatayo ang ina, agad na hinarap siya. "Lyra, pakinggan mo ko, tatakbo tayo papunta sa bahay ng pinsan mo sa kabilang baryo, doon tayo magtatago, hindi ka nila makukuha roon." "Nay," nanginginig ang tinig niya, "hindi tayo makakalayo." Ngunit biglang lumapit si Mang Dalayon, "Kayo ang unang aalis, susunod ang ilan naming bantay, kailangan nating ilihis ang atensyon ng tikbalang." "Pero," tutol ng ina, "kung hindi makakalayo si Lyra," sagot ni Mang Dalayon, "hindi rin maliligtas ang baryo, hayaan ninyo kaming pigilan sila kahit sandali." Napaluha ang ina, pero tumangog, "Sige." Hindi pa man sila umaalis, may biglang dumating na dalawang bata, parehong hingal na hingal. May nakita kaming gumagalaw sa gilid ng gubat," sigaw nila. "Nandyan na naman," dagdag ng isa, lumalapit, naglalakad palapit sa baryo. Napatayo si Lyra, napahawak sa braso ng ina, "Ito na." Hindi na sila naghihintay, lumakas ang mga yabag mula sa gubat, hindi ito mabilis, mabigat, mabagal, ngunit sigurado, parang tinatantya ang bawat hakbang, bawat paglapit, kasunod nito ay ang tili ng mga ibon na nagliparan papalayo. At sa loob ng ilang sandali, nanahimik ang lahat, masyadong tahimik, pumutok bigla ang isang sanga, at mula sa talahiban, lumabas ang bata, mabagal itong naglakad, dahan-daang parang nag-e-enjoy sa takot ng mga tao, nakakunot ang noo nito, ngunit nakangiti ang labi, isang ngiting hindi kayang gumawa ng tao. "Ate Lyra," tawag nito, hindi malakas pero malinaw, "huwag kang tumakbo, sinusundo ka namin." Parang pinisil ng malamig na kamay ang kalamnan ni Lyra, hindi niya magawang sumagot. Sumunod naman ang tikbalang, tumayo sa likod ng bata, mas malaki ito ngayon kaysa sa naalala niya, mas mataas, mas mabigat ang hakbang, mas nakakatakot ang anyo. "Handa ka na ba?" tanong ng tikbalang kay Lyra, hindi itataas ang boses ngunit ramdam sa bawat tao ang pagbabanta. "Hindi mo siya makukuha," sigaw ni Mang Dalayon sabay unang bitaw ng sibat, tumama sa lupa malayo sa halimaw, "hindi mo siya mahihila."
Ngunit tumawa lang ang tikbalang, isang tawa na tila nangungutya sa kahinaan ng tao. Sinong nagsabi na hihilahin ko pa siya? Inusad nito ang paa. Nagbitak ang lupa, susunod siya, napaatras si Lyra, nangangatog ang tuhod. Pero ang pinakamasama, nararamdaman niyang totoo ang sinabi nito. Parang may humihila sa dibdib niya, parang may utos na pumapasok sa isip niya kahit hindi niya gustong tanggapin. Ate, bulong ng bata, halika na, kailangan ka namin, simula pa noon, hinahanap ka namin. Ikaw lang ang pwede, dagdag ng tikbalang, ako, halos hindi marinig ang boses ni Lyra. Oo, sabi ng tikbalang, at ngayong dumating na ang tamang araw, hindi ka na pwedeng umalis. Tumingin ang bata, at ang ngiti nito'y biglang nagbago, naging mas malalim, mas nakakatakot, mas sabik, tatay, kunin na natin siya, at bago pa makagalaw ang sinuman, bago pa makatakbo ang ina ni Lyra, bago pa makapagsindi muli ng sulo ang mga bantay, sumulong ang tikbalang diretso kay Lyra, walang babala, walang pagdadalawang isip, walang pag-aalinlangan, at sa mismong sandaling iyon hindi siya makatakbo. Hindi na nakatakbo si Lyra pag-ulos ng tikbalang, parang lamambat ang paligid, ang paghinga niya ay humahabol, nakita niyang tumalon si Mang Dalayon para hadlangan ang halimaw, pero isang sipa lang ng tikbalang ay tumilapon ang matanda sa gilid at gamulong sa lupa, suminghap at napahawak sa tagiliran. Lyra, sigaw ng ina, hamarang sa harapan niya, sa likod ko ka. Ngunit hindi tumigil ang tikbalang, humakbang ito, malalaking paa na parang bawat bagsak ay kayang magdurog ng katawan ng tao. Umalis ka riyan, babae, sabi ng tikbalang, hindi ikaw ang hinahanap ko. Pero lalo pang humigpit ang kapit ng ina kay Lyra, hindi ko ibibigay ang anak ko. Muli itong sumugod, hawak ang itak, pilit itinaas ang sandata, ngunit kahit buong lakas ang ibinigay ng ina, parang metal na bato ang balat ng tikbalang, tumama lang ang itak sa balahibo nitong makapal at sumalubsob ang kamay ng babae sa tindi ng rebound. Napahiyaw ang ina sa sakit, ayusin mo ang paghinga mo, sabi ng tikbalang kay Lyra, hindi inaalis ang tingin dito, tumigil ka sa paglaban, hindi ka nararapat masaktan, hindi kita sinasadya puntiryahin, ang lahat ng nasa harap mo, sila ang pumipilit sumingit. Napaupo si Lyra sa lupa, nanginginig, hindi niya kayang umusag, hindi niya kayang tumakas, at hindi rin niya kayang sumagot dahil ang bawat salita ng tikbalang ay parang banibitbit ng kakaibang lakas na gumagapang papunta sa likod ng leeg niya. Halika na, ate, sabat naman ng batang baliw, nakangiti pa rin, nakatingala sa tikbalang na parang ito ang hari ng lahat ng nilalang sa paligid, hihintayin ka namin kagabi pa, ngayong nandito ka na, simulan na natin. Simulan ano? Halos hindi marinig na tanong ni Lyra. Sasama ka na sa amin, sabi ng bata, tatay, sabihin mo na sa kanya, sabihin mo na kung bakit siya ang kailangan. Huminga ng malalim ang tikbalang, saka yumuko ng bahagya, tila sinusukat si Lyra mula ulo hanggang paa. May dala kang lakas na hindi mo naiintindihan, sabi nito, isang uri ng tibok na nagtataboy sa ibang halimaw, isang uri ng tibok na nagbibigay ng lakas sa amin kapag nasa tabi namin, kailangan ko yon, kailangan namin yon. Napahawak si Lyra sa dibdib, tibok, lakas, pero, tao lang ako. Hindi mahalaga, sagot ng tikbalang, ang kailangan ko ay ang presensya mo, kapag narito ka, nagiging mas matapang ang anak ko, mas tumatalas ang pandinig, mas tumitibay ang galaw, ikaw ang kulang na bahagi sa amin. Tay, sabat ng bata, madali lang naman to, sasama na siya, tama? Hindi nakasagot si Lyra, dahil sa mismong sandaling iyon, may umalingaw-ngaw na sigaw mula sa gilid. Huwag kayong lalapit sa kanya, isang grupo ng binatang may mga kawayan, panggatong, at basang tela ang hamarang sa harap, sa likod nila, may nag-aapoy na sulok, at ang usok na umaakyat ay kumakalat sa ere. Kumurap ang tikbalang, tila bahagyang naiinis, huwag ninyo akong pigilan, sabi nito, hindi ninyo ako kayang talunin. Nagsusuob kami ng halaman, sigaw ng isa, may pamatay sa amoy ninyong mga hayop dito. Ngumiti ang tikbalang, mabagal at malamig, hindi kami mga hayop. At sa isang iglap, lumundag ito ng napakabilis, hindi ito tumama sa kanila, imbes ay tumungtong sa malaking bato at umikot, parang binabalewala ang pagtatangka ng mga tao. Ako ang magpapasya kung sino ang makakaligtas, dagdag nito. Lumapit muli ang ina ni Lyra, kahit nanginginig, kahit masakit ang kamay, kung gusto mo siya, dumaan ka muna sa akin. Nabaling ang tingin ng tikbalang sa babae, tapat ka, sabi nito, mas matapang ka kaysa sa karamihan, pero hindi mo ako mapipigilan.
Itinaas ng tikbalang ang kamay, parang nagdadala ng hangin ang galaw nito, at umalon ang mga damo sa paligid. Sumabog ang alikabok sa lupa, tatalunin na sana ng tikbalang ang distansya papunta kay Lyra, nang biglang sumulpot si Mang Dalayon mula sa gilid, bitbit ang isang malaking sisidlan ng dagta na kumukulo sa init. Lyra, nagpapainit pa to kanina, ILAG mo na, sigaw niya. Agad na binuhos ni Lyra ang sisidlan sa lupa sa harap ng tikbalang. Tumama ang mainit at malapot na dagta sa mga paan ng halimaw. Umalingaw-ngaw ang ungol, nagliyab ang dagta sa biglang pagdampi ng sulo ng isa sa mga kabataan, at sumabog ang apoy na kumalat sa mga balahibo ng tikbalang mula binti paakyat. Tay! Sigaw ng bata, nagulat, nagmamadaling lumapit, ngunit itinulak siya ng isa pang taga-baryo palayo para hindi masunog. Nagngit-ngit ang tikbalang, nagwawala, sinusubukang patayin ang apoy pero lalo lang itong lumalaki. Tumatalon-talon ito, naghahampas ng paa, pero patuloy ang pagdikit ng dagta. Magsitakbo kayo, sigaw ni Mang Dalayon, kunin si Lyra, dalhin ninyo siya sa bukirin. Agad na sinunggaban ng ina si Lyra at tumakbo palabas ng baryo. Habang tumatakbo sila, naririnig nila ang sigaw ng tikbalang, ang pagwawala nito, at ang pag-iyak ng batang baliw na pilit sumusunod. Tay, hintayin mo ako, pero hinaranggan siya ng mga tao, pinilit nilang iwasan itong lumapit sa apoy. Patuloy naman ang tikbalang sa pagliyab, ang katawan nitong dati ay imposibleng sugatan, ngayon ay tila napipilas ng init at lagkit ng dagta. Naghabol ang tikbalang, pero pagdating sa may gitna ng daan, bumagsak ito, gamulong, nakahampas sa lupa ng ilang ulit, pinilit nitong tumayo pero muling natamba, hindi nito kayang tanggalin ang naglalagablab na dagta. Hanggang hamina ang pag-ungol nito, hanggang hindi na ito gumalaw. Nang matigil ang ingat, unti-unting nagsilabasan ang mga tao mula sa likod ng mga bahay, may ilan pang nanginginig, may humahawak sa sugat, may halos hindi makapagsalita sa tindi ng pangyayari. Ang bata naman ay nakaupo sa lupa, yakap ang tuhod, umiiyak ng walang tunog. Tay! Tay! Huwag mo kong iwan, walang lumapit sa kanya, walang gustong magsalita. Dahil kahit bata siya, dala niya ang presensya ng halimaw na muntik nang pumatay sa lahat. Samantala, nasa layong gilid si Lyra, kasama ang ina, pareho silang nakaupo, nangangatal, at hindi makapaniwala sa nangyari. Nay, mahina niyang sabi, tapos na ba? Humarap ang ina at mahigpit siyang niyakap. Oo, anak, hindi ka na nila makukuha. Ngunit habang yakap siya ng ina, hindi niya maiwasang tumingin sa direksyon ng tikbalang. Sa gitna ng nasusunog na damo at nagbabaga pang lupa, nakahandusay ang dating pinakamalaking banta sa baryo. Tahimik, walang galaw, at sa tabi nito, ang batang baliw, umiiyak na tila nawala ng buong mundo. Lumapit si Mang Dalayon, hawak ang tungkod, humihinga ng mabigat. Tapos na, sabi niya, pero hindi natin alam kung may darating pa bang tulad niya, kailangan pa rin nating magbantay. Tumingin si Lyra sa kanya, bakit ako, Mang Dalayon, talaga bang, may dala akong tibok na hinahanap nila? Tumango ang matanda, maraming nilalang ang sumusunod sa kakaibang lakas kapag naramdaman nila ito, at sayo, matagal na niyang naamoy. Paano yan? Tanong niya, babalik pa ba ang iba? Humigop ng hangin ang matanda, saka tumingin sa malayo, hindi ko alam, tugon niya, pero alam ko ito, humawak siya sa balikat ni Lyra, ngayong alam nila kung paano ka protektahan, hindi ka na madaling mahahanap, huminga ng malalim si Lyra, at sa wakas, pagkatapos ng napakahabang gabi, nakayanan niyang pumikit, hindi dahil pagod siya, kundi dahil, sa unang pagkakataon mula nang lumitaw ang tikbalang, naramdaman niyang ligtas siya.